Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Salamat po, Panginoon sa Kristo. Hallelujah. Sa panibagong umaga na kami ay nagising, na ako ay nagising. Panginoon sa Kristo, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po. Hallelujah. You are good at all times. Thank you, Father God, Lord Jesus, Holy Spirit, thank you. Thank you sa iyong kabutihan. Thank you. Sapagkat nandiyan ka palagi, Panginoon Jesus. Thank you. Hallelujah. Oh, God is good all the time. Ngayon ay Tuesday morning here in Houston, Texas. Salamat sa Diyos sa panibagong umaga. Hallelujah. Hallelujah. God is good all the time. It's Tuesday. Thank you, Jesus. Dati sa panibagong umaga. Salamat sa ating Panginoong Kristo at tayo ay nagising. Maayos ang ating pangangatawan, ligtas sa anumang kapahamakan. Panginoon, maraming salamat po dahil andiyan ka. Hallelujah, God, you are so good to us. King of Kings and Lord of Lords. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. 1:3:16. Gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama, na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, na kung sino man ang maniwala sa kanya ay hindi mamamatay kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, praise God. Hallelujah. Every moment, thank God. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Welcome dito sa ating live sa Team Jesus School of Faith. Welcome, ngayon ay July 8, 2025. Thank you, Jesus, for another day, a new day to serve you. Hallelujah. Facebook joiners, Facebook viewers, and YouTube viewers, welcome dito sa ating live. Hallelujah. Ito si Tita Bets, fresh from the bed. Ayan. Hindi ko na nilagay ngayon. Kanina ko pa ginawa itong aking live. Pero hindi ko muna nilagay at baka bigla ko na namang mapindot at makita nyo ako'y padaan-daan na naka-90s. At ito ba aking suotin, Lord? Oh, di ba? God is good all the time. Ano man ang ating mga sitwasyon, matagal akong natulog, 2:00 na dahil nga ngayon ay pag Lunes at Martes, matagal akong natutulog niyan sapagkat nagbibiling ako, mga katinjisas, sa D&G. So yung mga visits noong nakaraang linggo sa isang agency, isang week sila, binibil ko yan para masahudan, mabayaran ang D&G. Tapos yung isa naman ay
every 2 weeks. So iba-iba sila ng ano mga ka-Team Jesus na kanilang mga way of mode of payment. Kaya Lunes at Martes yan ang aking ginagawa. Kaya ngayon pag Lunes, walang tulog talaga yan si Tita Vets, pero napakabuti ng Diyos at ako'y ginising ng Panginoon. The Lord restored my strength upang ako ngayon ay makapag-minister, upang ako ngayon ay magamit para sa kanyang kapurihan. Hallelujah! God is good all the time, and all the time God is good. Salamat sa ating Panginoon sa Kristo at tayo ay muling nagising. Okay, so magpuri tayo sa ating Panginoong Hesus, mga ka-Team Jesus. Thank you, Lord, sa kanyang kabutihan. Asa na ang iba? Ready na ba kayo na magpuri sa ating Panginoong Hesus? Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Yes, Jesus. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking upang purihin siya. Hallelujah! Bigyan natin ng masigabong palakpak ang ating Panginoong Jesucristo, sapagkat siya ay nararapat na ipakilala
Hindi ko inaalintana kung ano man ang sasabihin ng iba, kung ano man ang kanilang pagsaway, ano man ang kanilang mga 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 paninira sa akin, dahil ipinakilala ko si Panginoong Jesucristo bilang aking Diyos at tagapagligtas sa publiko. Hindi ko na iniisip yan. Ang iniisip ko ay ang mga salita ng ating Panginoong Jesucristo na kapag siya ay ating itinanggi sa harap ng tao, sa harap ng publiko, itatanggi rin niya tayo sa harap ng kanyang Ama nasa langit. Kaya alin ba ang mas mahalaga? Ang kamuhian tayo ng mundo, ang magalit ang mga tao sa atin, maging ating mga magulang, ang ating mga kapamilya, kaibigan, dahil hindi ka nahihiyang ipapakilala na ako ay Kristiyano at ako ay si Panginoong Jesucristo ang aking Diyos. O kung ikaw ay ikakahiya niya sa harap ng Diyos Ama. So yun ay nakakatakot, mga katimjisas, kung tayo ay ikahihiya, no, ni Panginoong Jesucristo at itatanggi tayo sa harap ng Diyos Ama pagdating ng panahon na tayo ay kukunin na ng Diyos Ama. Sabihin ni Panginoong Jesucristo sa atin, "Depart from me, I never knew you." Oh, no? Kaya mag-isip-isip tayo dyan, mga katimjisas, kung alin ba ang mas mahalaga, ang ating pagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo o ang pagmamahal natin sa mundo. Hallelujah! Kaya, Holy Spirit, we welcome you in our midst. Itinataas namin si Panginoong Jesucristo sa aming kalagitnaan dahil yon ang sinasabi niya, kung itinataas siya sa anumang aming mga ginagawa, ay He was going to draw people into the ministry. So, ikaw po ang magpapadala, Panginoong Jesucristo, ikaw po ang magpapadala ng mga taong uhaw na makinig sa iyong mga salita, uhaw na marinig ang katotohanan. Oh, hallelujah, hallelujah, Holy Spirit. Maraming salamat po sa inyong presensya kahapon, na nakarinig kami sa iyong mensahe. Maaring masakit man ang katotohanan, subalit ito'y aming tinatanggap at ito'y aming pinaniniwalaan dahil yun ang katotohanan. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yes. Humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Nagpapakumbaba kami sa tunay ng kaawaan ng Diyos Ama. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, upang sa ganun po ay maging karapat-dapat kami sa iyong kaharian, sa iyong presensya. Diyos Ama, oh hallelujah. Yes, at dinideklara din namin ang pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa amin, sa mga taong nanira, nanlait, nanlibak, nanluko sa amin, lalo na nanlilibak, lalo na dahil sa aming pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah. Patawarin mo po sila at tulungan mo sila na makilala kanila, Panginoong Jesucristo, ng lubusan, upang sa ganoon po ay sila rin mismo ay makaranas ng iyong kabutihan, ng iyong pagmamahal. Hallelujah, hallelujah. Holy Spirit, we welcome you in our midst today. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I learn to love you more.
I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Sinasama ka namin, Diyos Ama, Panginoong Kristo, Banal na Espiritu, sa Espiritu at sa katotohanan. Buksan mo ang aming mga isipan at aming mga puso upang kami ay maging bukas at maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating. Nang sa ganun po ay mapatatag namin ang aming mga pananampalataya sa iyo, Panginoong Kristo. Itago mo po ang iyong lingkod sa iyong krus upang hindi po ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang iyong kabutihan, ang iyong sakripisyo, ang iyong pagmamahal sa amin, ang iyong mga pagpapalang, siksik digdig, umaapaw, ang iyong napag-umaw. Hallelujah. Dinideklara namin ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. At bigyan mo kami ng maayos na internet connection nang sa ganun po ay mairaos namin ng maayos ang iyong Bible study. Hallelujah. Lahat ng ito ay aming hinihiling at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. God is good all the time, mga ka-Team Jesus. Ayusin ko na itong aking at ito'y natanggal. God is good all the time. He puts a song of praise in this heart of mine. God is good. God is good all the time. Andiyan na ba kayong lahat at ihanda ang inyong mga Biblia? Dahil tayo ay makinig sa salita ng ating Panginoong Jesus. At natanggap na ba ninyo ang kanyang mga pagpapala sa buwan ng June? Ayan no, mga ka-Team Jesus. God is good all the time. And all the time, God is good. Ito yung aking ballpen. So, tayo ay nasa Hebrew. Tayo ay nasa Hebrew. Ano ba tayo sa Hebrew? Seven five. 7, 8, right? Hold on. Saan na tayo sa Hebrew? 7:4, 7:5. Kahapon ay dito tayo sa Hebrew 1. Tama ba ako? 70.
73, 74, 75, 76. So, nandito tayo sa, kahapon ay, saan tayo kahapon? Hebrew chapter 1. Diba? Hebrew chapter 1 verses 7. Verses 1 to Hebrew chapter 2 tayo kahapon, di ba? Tama ba ako? Kahapon, ngayon, ay ano na ba ngayon? Baka ako'y nagkamali. Ano ba na ba ngayong petsa? Anong petsa na? At baka hindi na siya 8, kundi 9. Ha. Tama ba? 8 pa naman ngayon. So, 7. Ano ang ating pinag-usapan kahapon? Hebrews 2, 1 to 14. So, ito ay 7. Okay. So, tapos na tayo sa Hebrews 2, 1 to 14. Na kung saan binigyan tayo ng paalala sa ating sa salita ng Diyos tungkol sa mga taong lumihis ng landas, no? Mga taong lumihis ng landas, kaya tayo wag tayong lumihis ng landas, mga ka-Team Jesus. Kailangan na let the flame burning in our hearts to serve the Lord Jesus Christ. Ayan. At tandaan natin na tayo ay silyado ng banal na Espiritu sa makatuwid. Dahil tayo ay silyado ng banal na Espiritu, kailangan nating ideklara ang positibong mga dapat mangyari sa ating mga buhay, mga ka-Team Jesus. So dito tayo ngayon sa Hebrew chapter 3, July 8, 2025. So kahapon ay July 7. Okay. So wala tayong sabihin natin, wala tayong ibang pag-asa, mga ka-Team Jesus, kundi si Panginoong Hesukristo lamang. Huwag natin siyang ikahiya sa harap ng maraming tao. Okay. So ang July 8 at 9 ay walang kumuha noon, no? July 8, 9 ba yun? Tatlo yata yun, 10. So, ako ang gagawa noon sapagkat si Tito Brian kagabi, ewan ko hanggang ngayon ay hindi siya nakakatulong, hindi siya nakakahinga. So, hindi namin alam. Ang Diyos lang nakakaalam. Sabi niya, pagod na ako. Diyos ko, pagod na ako. So, Lord, sabi ko, comfort sa Kanya. I-comfort mo siya, Panginoon. Ano man po ang plano mo sa Kanyang buhay. Yan. Hindi man natin hawak, no, ang buhay ng isang tao, tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam, kaya pinagdasal ko siya. Okay, Doki, at maraming salamat dyan sa inyong mga pagdarasal sa Kanya. So, dito tayo sa Hebrews chapter 3, verses 1 to 19. Okay, Doki. Ayan. So, simulan na natin ang pagbabasa, kaya nasana ang inyong mga Biblia. Na-order mo na ba, Sharon, ang mga Biblia? At sabi ni Sis Jonalyn Sharon, ay pwede na ba siyang makakuha ng, mabigyan ng Biblia, Sharon? Nag-request siya ng Biblia siya. Sabi ko, ay sabihin mo kay Sharon, kausapin mo. Okay, so dito tayo sa mga dakia. Mas dakila si Jesus kaysa kay Moses. So, anong sinasabi dito sa kanyang salita? Kaya mga kapatid,
ko sa pananampalataya at mga kapwa ko na tinatawag ng Diyos na makakasama sa langit, alalahanin niyo si Jesus. Siya ang apostol at punong pari ng ating pananampalataya. So, punong pari natin si Panginoong Kristo, di ba? Tinuruan tayo kahapon ng banal na Espiritu. High priest natin siya. Siya ang apostol at punong pari ng ating pananampalataya. Tapat siya sa Diyos na nagsugo sa kanya katulad ni Moises na naging tapat sa pamamahala ng pamilya ng Diyos. Ngunit itinuring ng Diyos si Jesus na higit kaysa kay Moises. Dahil kung ihahalin tulad sa bahay, higit ang karangalan ng nagtayo kaysa sa bahay na itinayo. Alam natin na may gumawa ng bawat bahay, ngunit ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay. Tapat si Moises sa pamamahala niya sa pamilya ng Diyos bilang isang lingkod. At ang mga bagay na ginawa niya ay larawan ng mga bagay na nangyayari sa hinaharap. Ngunit si Kristo ay tapat bilang anak na namamahala sa pamilya ng Diyos. At tayo ang pamilya ng Diyos. Kung patuloy tayong magiging tapat sa pag-asang ipinagmamalaki natin, ito yung pag-asang ipinagmamalaki natin, mga ka-Team Jesus. Ano ang pag-asa na yon? Kaya gaya ng sinabi ng banal na Espiritu, kung marinig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang puso nyo tulad ng ginawa noon ng mga ninuno nyo. Naghimagsik sila laban sa Diyos at siya'y sinubok nila noon sa ilang. So doon yung sa wilderness, yung mga Israelites na nasa 40 years na wilderness. Sinabi ng Diyos, sinubok nila ako sa kasamaan nila, kahit na nakita nila ang ginawa ko sa loob ng 40 taon. Dito tayo sa 10. Kaya galit na galit ako sa henerasyong ito at sinabi ko, laging lumalayo ang puso nila sa akin at ayaw nilang sumunod sa mga itinuturo ko sa kanila. Kaya sa galit ko, isinumpa kong hindi nila makamtan ang kapahingaang galing sa akin. 12. Kaya mga kapatid, mag-ingat kayo at baka maging masama ang puso nyo na siyang magpapahina ng pananampalataya nyo hanggang sa lumayo kayo sa Diyos na buhay. Magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa, para walang sino man sa inyo ang madaya ng kasalanan na nagpapatigas sa puso nyo. Sapagkat kasama nyo si Kristo kung mananatiling matatag ang pananampalataya natin sa Kanya hanggang sa wakas. 15. Gaya nga ng nabanggit sa kasulatan, kung marinig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang puso nyo tulad ng ginawa noon ng mga ninuno nyo nang maghimagsik sila laban sa Diyos. Sino ba ang mga taong nakarinig sa tinig ng Diyos at naghimagsik pa rin sa kabila nito? Hindi ba't ang mga inilabas ni Moises sa Ehipto
At kanino ba nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba't sa mga nagkasala at namatay sa ilang? At sino ba ang isinumpa ng Diyos na hindi nakamtan ang kapanghingahan? Hindi ba't ang mga ayaw sumunod sa Kanya? So dito tayo sa 19. Kaya malinaw na hindi nila nakamtan ang kapahingahan dahil sa kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Sabi dito sa English, dito sa 15, Today, if you hear His voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mga salita sa araw na ito. Tulungan mo kami na maunawaan namin po ang mensaheng nais mong parating. Buksan mo ang aming mga isipan at itong mga mensaheng ito ay hindi manakaw ng kaaway, kundi ito ay aming maitanim sa mga opus ng mga isipan namin, sa mga puso namin, upang ito ay aming maging sandata sa mga tuksong dumarating sa mga buhay namin, na kalimutan namin ang aming pananampalataya kay Panginoon Kristo. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Okay, mga ka-Team Jesus. So, pag-usapan natin dito ang mensaheng nais iparating ng ating Panginoong Hesus. So, ang sabi dito ay mas dakila si Panginoong Hesukristo kaysa kay Moses. So, bakit siya dakila? Alam natin na si Moises sa mga Israelita, mga ka-Team Jesus, ay mahalagang pangalan si Moises, no? Katapos nila ni Abraham, pagkatapos ni ano ba 'yon? Sino ba ang nauna? Ay si Moises, 'yun ang pinagbabatayan ng covenant ng Diyos Ama doon sa lahi ni Abraham, si Moises. Ngayon, mahalaga ang pangalan ni Moises sa mga Israelita. Mahalaga dahil siya nga ang tinatawag sa lumang tipan, siya ang tinatawag na deliverer. The deliverer ng mga Israelita mula sa Ehipto. Naalala natin, kung balikan natin ang kwento sa Biblia, no? Yung mga nasa Biblia na kung saan mayroong 12 tribes. May 12 tribes. Si Abraham ay nagkaanak ng si Isaac at si Ismael. Kung saan kay Isaac, doon kay Isaac dumaloy ang pangako ng ating Panginoong Diyos Ama kay Abraham na dadami ang kanyang lahi kagaya ng mga bituin sa langit. Okay? So, nung si Isaac ay nagkaasawa, nagkaroon siya ng 2 anak. Ang kanyang 2 anak ay si Esau at si Jacob. Yung kambal na yon, si Esau at si Jacob. Subalit doon, ang karapatan ni Esau ay nanakaw ni Jacob. Sa makatuwid, si Jacob, doon kay Jacob dumaloy ang pagpapala ng Diyos Ama. At si Jacob ay nagkaroon ng 12 sons, na kung saan si Jacob ay nakipag-wrestle siya sa Diyos. Sabi niya, hindi kita bibitiwan. Doon yung anghel na bumaba, no, sa hagdanan ay ni-wrestling niya. Sabi niya, hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo ako pagpapalain. Ayan. Kasi nga ninakaw niya yung birthright ni Esau. No? So ngayon, ang sabi ng anghel, okay, bitiwan mo na ako. From now on, hindi ka na tatawaging Jacob, kundi ikaw ay tatawaging Israel. Kaya doon nag-umpisa
ang bansang Israel kay Jacob, the nation of Israel. At si Jacob ay nagkaroon ng 12 anak mula sa kanyang 2 asawa na si Leah at si Rachel. O, diba? Si Leah at si Rachel. So, 12. Kaya yung 12 na yon ang naging 12 tribes of Israel. So, alam natin na si Joseph ay sinira, no, nagkaroon ng masamang plano ang kanyang mga kapatid. Subalit, masigit ang plano ng ating Diyos Ama sa kanya, kaya dinala siya doon sa Ehipto at ibininta siya, di ba? Alam na natin yung kwento ni Joseph. Na kung saan nakarana siya, bata pa siya. Nung siya dinala, siguro wala pa siyang 10 taon nang siya naging slave o teenager ba kaya siya nung siya ay itinapon at bininta bilang alipin. So, nandoon ang journey ni Joseph hanggang sa dumating ang taggutom. At si Joseph ay pinaunlad ng Diyos, pinagpapala ng Diyos Ama doon sa Ehipto, kung saan siya na ang itinuring na second to the highest rank of the Pharaoh. So, siya ang naging gobernador, tagapamahala, no? Pagkatapos kay Pharaoh, si Joseph ang sumunod. At nagkataon na ang Kanaan o yung tinirhan ng mga Israelites ay wala nang makain dahil sa tagutom. Kaya sila ay dumako doon sa Ehipto at sila ay bumili ng trigo at doon muling nagkatagpo ang magkapatid. At dahil doon ay kinuha nila si Jacob at ang lahat ng kanilang flocks, lahat ng ari-arian at lumipat sila sa Ehipto. Doon nag-umpisa, dumami at dumami at dumami sa loob ng mahabang panahon, centuries, decades, centuries, no? Dumami ang mga descendants ni Abraham. At nagkaroon namatay na si Joseph, 'di ba? So, iba naman ang Pharaoh, so iba naman ang namamahala, kaya unti-unti ay ang mga pribilehiyo na tinanggap ng mga Israelita sa Ehipto ay unti-unting tinanggal hanggang sa wala na talaga silang karapatan at sila ay itinuring na mga slaves o mga alipin dahil sila ang napakarami, dumami ang mga Israelites sa Ehipto. Kaya, ayun, sinusula na naman ng demonyo yung Pharaoh at yun, ginawa silang mga alipin. Sila ay nagbi-build o gumagawa ng mga templo, gumagawa ng mga piramide ng mga hari. So, sila ang mga manggagawa sila, no, mga ka-Team Jesus. Kasi yun yung naging sa panahon na yun, pagkatapos na nangyari kay Joseph yun, nanahimik na ang Diyos Ama. Nagpatuloy sila sa kanilang mga gawain. Subalit tila nanahimik ang Diyos Ama sa loob ng mahabang panahon. Hindi niya nakita, o kaya nakita niya yun, pero hindi siya nakikialam na itong mga Israelites ay nahihirapan sa grabing maltreatment ng mga Ehipto o ng mga Egyptians, no? Kaya naawa na ang Diyos Ama, so nagpadala na siya ng isang deliverer. So itong deliverer na ito ay si Moses, na kung saan, no, ang mga nagkaroon ng genocide na ang mga batang Israelites ay patayin. Pero mayroong naiwan at yan ay si Moses, na kung saan si Moses, si Miriam ang kanyang kapatid, no, ang kanyang kapatid na babae ay gumawa sila ng basket kasama ang kanyang nanay at si Moses ay nilagay doon sa basket na yon at pinalutang-lutang sa
River of Nile, Nile River, doon na kung saan ang prinsesa, no, ang prinsesa, ang kapatid ni Pharaoh, ay doon naliligo. So pumunta na doon ang kanyang basket, naglutang-lutang doon sa tubig, samantalang si Miriam ay tinitingnan niya na saan na ang kanyang kapatid. Hanggang sa nakita, no? Hanggang sa nakita ng isa sa mga eunuch ng prinsesa na mayroong basket. Oh, kunin mo. At nang binuksan ng prinsesa, ayun, ang batang napakaganda at ngumingiti sa kanya. Kaya, no? Kaya ay kinupkup ng prinsesa. Subalit, baby pa yung batang yun na may nakalagay na cloth, okay? Yung tela na ito'y palatandaan kung sino, saang lahi yung batang yun. At ang cloth na yon, ang tela na yon ay galing sa mga Israelites, Hudyo. Ayan, sa mga Israelites, Israelita siya. Kaya alam ng prinsesa na itong batang ito ay isang Israelita. At nang malaman ni Miriam na nandoon na ang kanyang kapatid, kinuha na, doon siya, kinausap niya yung, sinabihan niya yung kanyang nanay na kinuhaan ng prinsesa. At yun, nag-inoffer nila na sila ang magno-nurture sa baby dahil bata pa ang baby, kailangan pa ng baby ng breastfeeding ng isang ina. Kaya inoffer, no? Si Miriam, nagsabi siya na, I have a mother that can breastfeed the baby. Kaya binigay sa kanya yung bata. Pero yun ay protected under the Pharaoh's power. O see? Ang kwento, no? Ang paraan ng ating Panginoong Hesus. So, yung nanay pa rin ni Moses ang nagno-nurture sa kanya. Dahil diba yung baby within 1 to 3 years ay nagna-nourish pa yan sa breast ng nanay. So siya, ang nanay niya, ang nagpapadidi pa rin sa kanya hanggang sa siya ay kaya na niyang kumain ng solid foods. Kaya nilipat na siya doon sa kaharian ng Pharaoh. Hanggang doon lumaki si Moses na siya ay itinuring na isang prinsipe. Hallelujah. 'Di ba ang ganda ng kwento ng Biblia kung ang nandoon ng Holy Spirit na gumagabay sa atin. Kaya nga kailangan nating pag-aralan ang Genesis hanggang sa matapos para maiugnay natin ito sa bagong tipan. So ayun mga ka-Team Jesus. So kaya mahalaga si Moses sa mga Israelites dahil siya ang naging deliverer sa kanila sa loob ng mahabang panahon na sila ay naging alipin ng Pharaoh. O diba? Subalit, sinasabi dito sa salita ng Diyos, siya ay manggagawa, no? Si Moses ay naging tapat na tagapamahala ng pamilya ng Diyos. Siya ay naging tagapamahala ng pamilya ng Diyos. Ngunit, nandito tayo sa 3. Ngunit itinuring ng Diyos si Jesus na higit kaysa kay Moses dahil kung ihahalin tulad sa bahay, higit ang karangalan ng nagtayo kaysa sa bahay na itinayo. Alam natin na may gumawa ng bahay, ng bawat bahay, ngunit ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay. Tapat si Moises sa pamamahala niya sa pamilya ng Diyos bilang isang lingkod. So si Moses ay isang lingkod na tinawag ng Diyos. Bago yan, no? 40 years old si Moses ay doon siya, umiikot-ikot siya doon sa mga pinagagawa ng Pharaoh, ng mga gusali, at mayroong isang mayroong isang Israelita na pinagmamalupitan ng isang Egyptian soldier. Yung kanyang dugo ba na Israelita ay nananalaytay, yun ang nananalaytay sa kanya. Kaya automatic na malapit ang kanyang kalooban sa mga Israelite. Hey!
sinaway niya yung sundalo na yun na nagmamalupit sa isang Israelite na pagod na, binabatikos pa rin doon sa kanyang, ano ba yun, yung parang belt ba yun na ginagamit nila. Tuloy, magtrabaho ka, ganyan. So, nagalit si Moses, di ba? Nagalit si Moses. At nag-away sila yung Egyptian na yun. At napatay niya yung Egyptian na yun. No, napatay na yun. Kaya yun ang dahilan na siya ay lumayas, di ba? Lumayas siya sa Ehipto dahil nakapatay siya at dinala siya ng Diyos doon sa parang doon siya sa wilderness, ano siya doon, nag-wandering, kaya nga wilderness, wandering in the wilderness dahil nga nakapatay siya ng isang Egyptian. Dahil hindi naman siya Egyptian, kasama katuwid ang kanyang pagmamahal, ang kanyang malapit siya doon sa mga Israelite dahil Israelita siya, katotohanan, no? So yun, naglaya si Moises o iniwan niya ang kanyang marangyang buhay bilang isang prinsipe ng Pharaoh ng Ehipto. Okay. So tinawag siya ng Diyos Ama pagkatapos na siya ay nag-asawa na. Nag-asawa na siya, 'di ba? Nagkaroon na siya ng asawa doon ang kanyang sino ba yung asawa ni Moses? Na kung saan ang kanyang asawa ni Moses, sino ba yun? Si Laban, 'di ba? Si Laban ang kanyang si Rachel at saka sino ba yung Leah? Leah pa rin yun 'di ba? Yung kanyang naging asawa. Si Leah una dahil yun ang panganay. Tama ba ako? At si Rachel naman, ang mahal niya talaga ay si Rachel. No? Ngayon, nung mag-asawa na siya, nagkaanak na, saka pa siya tinawag ng Diyos bilang lingkod. Bumalik ka doon sa Ehipto, Moses, dahil gagamitin kita to liberate my people. Ayan. Doon, mga ka-Team Jesus, bumalik siya at nagulat si Pharaoh. Ang Pharaoh na ngayon ay yung dalawa silang prince. Ang Pharaoh na ngayon ay ang anak ng dating Pharaoh. So siya ang tumayo bilang Pharaoh at nakita niya, parang kilala kita. Si Moses pala yun. So siya ay naging tagapaglingkod ng Diyos Ama. Tagapaglingkod siya. Tapat, no? Tapat si Moises sa pamamahala niya sa pamilya ng Diyos bilang isang lingkod. At ang mga bagay na ginawa niya ay larawan ng mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Ngunit si Kristo ay tapat bilang anak. Yan ang kaibahan na namamahala sa pamilya ng Diyos. At tayo ang pamilya ng Diyos kung patuloy tayong magiging tapat sa pag-asang ipinagmamalaki natin. So yun ang kaibahan. Mas higit si Panginoong Jesucristo kaysa kay Moises dahil ang mga Israelita, kahit ngayon mga ka-Team Jesus, mas pinapahalagahan nila, mas kinikilala nila si Moises kaysa kay Panginoong Jesucristo. Kaya dito sa Biblia itinuro na higit si Panginoong Jesucristo kaysa kay Moises sapagkat si Moises ay isang tapat na tagapaglingkod ng Diyos Ama. Subalit si Panginoong Jesucristo ay isang tapat na anak na tagapamahala ng pamilya ng Diyos. Tayo ang pamilya ng Diyos. Kung mananatili tayo na tayuan, panghahawakan ang ating pananampalataya kay Kristo, ang pag-asang ipinagmamalaki natin
So, sino yung pag-asang ipinagmamalaki natin? Ito yung sinasabi nating hope of glory. Ano ba yung hope of glory? Ito yung ibig sabihin nun, mga ka-Team Jesus, ay ang pag-asa natin ng kaluwalhatian. Bakit? Ano ba yung pag-asa natin ng kaluwalhatian? Na pagkatapos nating matapos ang ating role dito sa mundong ito, dahil tayo nga ay naglalakbay bilang mga Kristiyano, hindi tayo dito. We do not belong to this world. Kung tayo ay totoong mga tagasunod ni Kristo, hindi tayo napapabilang sa mundong ito. Tayo ay napapabilang sa residence natin doon sa langit. My residence is not here in this world, but in heaven with the Lord Jesus Christ. Yan ang ating hope of glory, ang ating pag-asa ayon sa John 3:16 na yan ang kanyang pangako na nangdahil sa ating pananampalataya kay Panginoong Hesukristo. Kung matapos man ang ating papel dito sa mundong ito, ay, mga ka-Team Jesus, ay doon tayo sa buhay na walang hanggan, dadalhin tayo ni Panginoong Hesukristo sa langit at doon 24/7 na tayo ay magpuri sa Diyos Ama, parang mga anghel, magpuri, kumain, ang abundance na mga pagkain, ang street of gold, ang mga bulaklak, ang mga tanim, hallelujah. So ganun yun. Yun ang ating hope of glory. Ang pag-asang ipinagmamalaki natin. No? Ang eternal life. Kung mananatili tayo sa ating pananampalataya kay Panginoong Hesukristo at huwag nating hayaang tayo ay matokso sa mga tukso sa mundo, lalo na ang tukso ng galit, yung anger, yung depression na yun, yung galit dahil ang mga tao sa atin ay galit sapagkat sa ating pananampalataya kay Kristo. Ang ating mga pamilya ay galit sapagkat dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Pero anong sabi dito? Kung marinig nyo, yan ay nasa 7. Kaya, gaya ng sinabi ng banal na Espiritu, kung marinig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang puso nyo tulad ng ginawa noon ng mga ninuno nyo. Naghimagsik sila laban sa Diyos at siya'y sinubok nila noon sa ilang. So kung narinig na natin ba, ngayon halimbawa, tinuruan tayo ng banal na Espiritu. Kung narinig natin ang kanyang boses, ang kanyang mensahe, huwag tayong magmamatigas ng loob. Yung iba nating mga pamilya, ang tigas ng loob, nagagalit, pinapagalitan tayo, sinisiraan tayo, nawawalan tayo ng mga pribilehiyo dahil naging Kristiyano tayo. Hindi sila nakikinig sa salita ng Diyos, hindi sila nakikinig sa katotohanan, pinapatigas nila yung mga puso nila. Pero ang sabi dito, pag narinig mo ang tinig ng Diyos, huwag mong patigasin ang iyong puso, kundi magpakumbaba ka. Yes, Lord, narinig kita. Pag tinatawag ka ng Diyos, no? Sandy. Para bang si Samuel ba? Samuel. May tumawag sa kanya. Samuel. Yes, Lord. Pinuntahan niya si Zachariah. Ako ba ay, hindi si Zachariah, sino ba yung pari na yun na nandoon kay Samuel, siya yung tagapamahala kay Samuel. Ako ba ay tinawag mo, my Lord? Sabi ng pare na yun. Hindi si Zachariah, kalimutan kong pangalan nun, sabi ng pare. No, hindi kita tinawag. No, my boy, I did not call you. You go back to sleep. Tapos mayroon namang tumawag. Samuel.
Nagising naman si Samuel. Alam natin si Samuel, kung sino siya, no? Ang propeta siya. Samuel. Yes, my Lord. So, pinuntahan na naman niya yung pari na doon sa, nag-alaga sa kanya. Dahil siya ay anak ni Hana, di ba? Kung alam nyo, kilala nyo si Hana ay isang babae na mananampalataya sa Diyos Ama na barren o kaya walang anak. So, bawat araw, nandun siya sa templo upang sa ganoon ay humingi, nagpi-plead siya sa Diyos para siyang baliw na puno siya ng presensya ng Holy Spirit. Ayan, no, nagpupuri siya sa Diyos at ang kanyang kahilingan ay justify me, O Diyos, sa aking pagiging walang anak. O kaya nagkaroon ng himala ang Diyos sa kanyang buhay. Si Hana ay nagkaroon ng himala dahil nga hindi siya nawala ng pag-asa. Nagpatuloy siya sa paghingi ng miracle sa buhay niya hanggang sa ibinigay ng Diyos ang milagro at siya nga ay nabuntis ang kanyang binuntis, ang pangalan ay si Samuel dahil in-offer niya doon sa templo na ito ay magsisilbi sa Diyos sa pamamagitan doon sa templo. So, nung kaya na ni Samuel, bata na siya, may sarili niya siyang isip, in-offer na siya, kaya doon na siya nakatira sa templo. Ano, tinawag siya. Si Hana ang ina ni Samuel. Hindi si Hana ang anak ni Samuel. Oy, mga ka-Team Jesus, si Hana ang ina ni Samuel. Okay? So, in-offer niya dahil binigyan siya ng Diyos. The Lord redeemed her from being barren woman. Kaya, si Samuel ay in-offer niya. Kaya yun, nandun siya sa templo. So, 2 beses tinawag siya, My Lord, tinawag mo po ba ako? Sabi ng priest, no, hindi kita tinawag, anak. Sa susunod, no, so si Eli, ayan, si Eli pala yun, ang priest na yun. Sa susunod, sabi ni Eli, sa susunod, pag tawagin ka, pag may tatawag sa'yo, sabihin mo, Yes, my Lord, here I am. Speak. Ayon. So, si Eli, yung priest na yon na doon nasa ilalim si Samuel, doon siya nagsisilbi. So, na-discern ni Eli na bakit ilang beses itong tinatawag si Samuel. So, ang Diyos ang tumatawag sa kanya. Ang God, the great I am. Kaya sa susunod, pag tinawag ka, sabihin mo, here I am. Speak. Ayan, send me. O, ganun yun. So, pag tawagin kayo ng Diyos, pag narinig ninyo ang boses ng Diyos, huwag kayong magmatigas ng loob. Ito yung pagsisilbi natin sa Panginoon sa ministry. No? Huwag kayong magmamatigas. Pag sinabi, okay, nanaginip ka, Sunday. Sunday. Sabi mo, Lisa, tinawag mo ba ako? Sabi ni Sis Lisa. Hindi naman pa. Bakit? May tumawag sa akin eh. Sunday. Ganyan na naman. May tumawag na naman. Parang si Moses ba? Ganun eh. May tumatawag kay Moses. Pangalan niya, Moses. Sino tumatawag sa akin? Sabi ni Moses. Pumulik na naman siya doon sa Mount Moriah. Moses. Ayan. May tumawag sa kanya. Yun, ang Diyos Ama ang tumawag. Kaya, Sunday. Halimbawa, si Brother Sunday. Sunday. Sino tumawag sa akin? Sino tumawag sa akin? Wala namang tumawag sa kanya. Sunday. Tatawagin ka na naman ng Diyos. May burden ka. So, pag ganyan na may burden ka, pag tinawag, pag narinig mo ang boses ng Diyos, huwag ka lang magmatigas ng ulo. Sino kayo dyan na tatawagin ng Diyos? Ang sasabihin nyo, Yes, my Lord, speak. Here I am, your servant, send me. Ganon lang yun. Huwag tayong magmatigas ng loob habang may pagkakataon pa na tayo ay makapagsilbi sa Kanya. Dahil kung matigas ang loob natin, kagaya ng nangyari sa mga Israelites, sinumpa sila ng Diyos kaya hindi sila nakarating. Yung iba doon ay hindi nakarating sa promised land
na naging kapahingaan nila sapagkat nag-rebuild sila sa Panginoon sa 40 years ng wilderness. Kaya kung tayo mga ka-Team Jesus, no? Mag-ingat kayo at baka maging masama ang puso nyo na siyang magpapakina ng pananampalataya nyo hanggang sa lumayo kayo sa Diyos na buhay. So tayo mga ka-Team Jesus, mag-ingat tayo. Sinong tumatawag sa atin? Sigurado ba tayo na tayo ay tinatawag ng Diyos? Sigurado ba tayo na ang Diyos ang tumatawag sa atin? Malalaman natin yan mga ka-Team Jesus kung ang ating Panginoong Jesucristo ang tumatawag sa atin na tayuan natin ang ating mga pananampalataya, kung saan tayo niya tinatawag, no? Bawa, sabihin ng Diyos, sino bang mga lalaki natin dito? Sino mga lalaki dito? Brother Jerome, si Brother Eric at ang kanyang pamilya, Brother Jerome at ang kanyang pamilya, Brother Eric at ang kanyang pamilya, Brother Sandy at ang kanyang pamilya, sino pa? Si Brother Jomar at ang kanyang pamilya. Kasi kadalasan sa atin dito ay mga babae man at hindi man natin alam, wala man ang mga asawa natin, mga asawa nyo dyan, ay hindi man tinayuan ang kanilang pananampalataya. They are on the process at pinagdadasal natin na habang may pagkakataon at narinig nila ang katotohanan, ay hindi sila magmamatigas sa mga puso nila, kundi tanggapin nila, makinig sila sa katawagan ng Diyos Ama sa kanilang buhay, sa katawagan ni Panginoong Jesucristo sa kanilang buhay. Here I am, Lord, send me. Gaya kay Samuel. No? Upang sa ganoon, ay magkaroon tayo ng kapahingaan. We have the peace. Kasi kung tayo ay tinawag ng Diyos at hindi natin yun sinasagot ba? Ayoko nga, hindi natin pinapansin yung mga sinasabi ng Diyos, yung conviction ng Holy Spirit. Ayoko nga, nakakatakot kaya, paano yun, hindi ako marunong yan, paano yan, o ganyan. Tandaan natin, mga ka-Team Jesus, kung ang ating Panginoong Jesucristo ang tatawag sa atin, hindi tayo pwede hindi kaya ako marunong yan. Paano bakit? Ikaw bang gagawa niyan? Nakakatawa. Hindi nga tayo marunong. Kung wala ang karunungan ng banal na espiritu na siyang gagabay sa atin, lahat tayo hindi marunong. Sabi niyo, bakit si Tita Bets marunong? O bakit ako marunong? Marunong ba ako kung wala ang banal na espiritu na kinikilala ko? Holy Spirit, hindi ko nga alam anong sasabihin ko bawat pagising ko, bawat pagharap ko sa inyo, hindi ko nga alam eh. But I trust the Holy Spirit na kinikilala ko hindi ako ang nagsasalita, kundi ang banal na espiritu. So, anong ginawa ng Diyos Ama doon sa mga rebelde na yon, na masama ang kanilang mga hangarin, mga selfish sila, makasarili, kahit nakikita nila ang kapangyarihan ng Diyos Ama na gumagalaw sa kanila sa umaga at gabi, no? Yung mga Israelites, doon sa kaparangan for 40 years sa wilderness, nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos. Nagre-rebelde pa rin sila, hindi pa rin sila naniwala, o di namatay sila, kinain ng lupa, hindi sila nakarating sa promised land. Remnants naman lang ang nakarating sa promised land. Hindi man lahat ng galing sa Egypto ang nakarating sa promised land. 40 years, hindi. Maraming nawala, maraming namatay. Bakit? Noon ay dahil sa kanilang pagre-rebuilde. Kaya ang natanggap nila ay ang galit ng Diyos. Gusto ba natin na ang matanggap natin ay ang galit ng Diyos? Ang galit ng Diyos ang matanggap natin. Ang tanggapin natin ay ang kanyang kaawaan, ang kanyang kagalingan. Kaya, paano ko ba gagawin yan? Wala man akong alam dyan. Si Moses ba may alam? Wala nga alam si Moses. Sabi nga ni Moses, ba't ako?
Hindi nga ako masyadong makapagsalita eh. Ganon nga si Moses magsalita si Moses ganon. Nagtatamer si Moses magsalita. Paano daw siya makapagsalita kay Pharaoh? Ganon ang pananalita niya eh. Sabi ng Diyos, hindi naman ikaw magsasalita. O yung kapatid si Aaron, yan ang iyong magiging speaker of the house. So, hindi naman tayo magsasalita. Ang banal na espiritu. Ang atin lamang, here I am, Lord, use me. So, yung ating mga katawan, ang gagamitin ng Diyos, siya ang mag-equip sa atin habang patuloy tayo na lumalago sa ating pananampalataya kay Kristo, habang patuloy na binubuksan natin ang ating mga isipan, mga puso natin, na matuto tayo sa salita ng Diyos. Lumalawak ang ating kaalaman sa salita ng Diyos. Yun ang karunungan ng Diyos. Mayroon tayong fear of the Lord. Yan ang simula ng karunungan. Fear of the Lord is the beginning of wisdom. So yung mga Israelites, wala silang fear of the Lord. Hindi nila alam. Nag-rebuild sila sa Diyos. Hindi nila piniwalaan si Panginoong Diyos Ama na, ang milagro niya ginawa. Pinadalan sila araw-araw ng makain ng mana from heaven, pagod na gusto nilang kumain ng meat, nagpadala ang Diyos Ama ng libo-libong mga quail para makakain sila. Ayaw pa rin, hindi pa rin nakikinig. Sa gabi, na nandun sila sa kaparangan para hindi sila kainin ng mga wild animals, ay nandoon ang fire, ng Diyos Ama na nagpalibot sa kanila para habang sila natutulog sa gabi ay hindi makapasok itong mga wild animals doon sa kaparangan. Sa umaga, sa sobrang init, sa tanghali, nandoon naman ang ulap, ang clouds ay sa kanila habang sila ay naglalakad ng journey nila patuloy. Nandoon yung clouds ng Diyos na nagtakip sa kanila upang hindi nila maranasan ang init, sobrang init. Hindi nila naisip yun eh. Hindi nila nakikita. Parang tayo rin. Ang nakikita natin ay kung ano ang sitwasyon natin ngayon. Ayan dyan nakapokus tayo sa ating sitwasyon. Salit na ang tingnan natin ay ang kabutihan ng Diyos. Pagising sa umaga, kahit ang ganda ng panahon, kahit ang lakas ng pangangatawan mo, pero para kang sobra pa sa may sakit. Walang kabuhay-buhay, walang kasigla-sigla, walang kagalakan sa puso. Bakit? Nakatingin ka lang sa sitwasyon mo na, ang hirap naman ang buhay ko, ang ganito sitwasyon ko. Hindi mo man nakita ang bigger picture ba? Na, praise the Lord! Ako ay gising. Ngayon, wala ako sa ospital. Nalalanghap ko ang sariwang hangin, libreng oxygen. Ayan, salamat. Ayan, ano pang pagkain natin? What tayong pagkain? Mayroon, may kamote. Salamat, Lord, sa kamote. Lumabas ka doon sa iyong lumabas sa labas ng iyong bakay, na may mga tanim ka doon. Ang mga okra, malalaki na. Salamat sa Diyos, may okra. Yan ay mga provision ng Diyos. Maraming mga batong. Maraming mga gay. Magsalad ako ngayon, kahit luya lang ng kaunti. Asin lang at kaunting bitsin. Masarap na yan. Maging positibo tayo ba? Kaysa ang hirap naman ng mga buhay natin. Yan, ang hirap ng buhay, nakatulala ka lang ng ganyan. Tamad ka eh. Ayaw ng Diyos ng tamad. Wala hindi natin kagaya ng mga Israelites. Puro lang reklamo, puro reklamo. Salip na, salamat sa Diyos. Unang-una, we have to appreciate that we are alive. We have to appreciate
na nakatulog tayo at muli tayong ginising ng Diyos. Praise the Lord. Nagising ako. Hallelujah, Jesus. Ganon yun mga kating Jesus eh. No, ganon yun. Na tayo ay yung panghahawakan natin ba ang ating mga pananampalataya. Maging anuman ang sitwasyon sa buhay. Salamat sa Diyos, may sapa. Hindi ako kailangan magbayad ng tubig. Kami dito, nagbabayad kami ng tubig dito. $60 to $100 a month. O may sapa. Kayo dyan, ay may sapa. Ang bili nyo na lang ay tubig para pang-inom. Samantalang ang inyong pagliligo, ang inyong paglalaba, no, ang paghuhugas ninyo, ang para sa kubeta, sa CR, mayroon na kayong tubig, magsag-ob lang dito. Wala nang bayad. Oh. Salamat Lord sa tubig na ito. Nakakaligo kami, nakakalangoy sa tubig, naglalaba. Unlimited water. Kung ikaw ay nasa syudad, ang tubig mo, maliligo ka, 1 galon lang, yung galon ng ganyan, oh. Tapos, oh, itatabo mo pa. Nangyari kaya sa amin doon sa Baguio, dahil ang tubig, binibili namin yung tubig, oh. No, 1 tabo lang, 1 tabo, ayan. Tabo, no, mukha, tapos 1 tabo tubig basain, tapos shampoohin. 1 tabo yan, kailangan maubos mo yung 1 tabo. Tapos next naman katawan. Oh, pero yan oh, unlimited water. Pwede kang maligo kahit kailan. Oh, hala, 2 beses, 3 beses, unlimited na pagliligo. May sakahan kayo dyan. O, makatanim kayo ng mga kamote, mani. Mayroong coconut na unlimited ang bunga. Hindi ba yan mga pagpapala ng Diyos? Mayroong dagat, malapit kayo sa dagat. Ang daming mga kinhason, ang daming mga pagkaing dagat na nandyan sa riwa. Hindi ba yan mga pagpapala ng Diyos? Wala eh. Yan ang nangyayari sa mga Israelites. Ungrateful to God. Ungrateful. Walang spirit of gratitude. Puro na lang reklamo. Puro na lang reklamo. Puro na lang reklamo. Sa halip na, thank you Lord. Salamat Lord, buhay pa ako. May lakas ako, ibig sabihin nun, may lakas pa ako makapaghanap ng pera, makapagtrabaho, anong gusto mo? Sis, pwede ba ako ang maglaba ng yung mga ano mo dyan, mga ganyan mo, walang maglalaba, o ako maglalaba niyan, o bayaran mo ako ng ganito, magkanong kaya mong bayaran. May lakas ka eh! So yung lakas natin, gamitin natin yun para tayo ay mabuhay. Para mapurihan natin ang Diyos Ama. Salamat Lord sa kalakasan na yung binigay sa amin. Kasabi niya, I will bless the works of your hands. O, diba? Malakas tayo. Di magtrabaho tayo. Anong pwede natin? Gusto mo na ako ang maglilinis dyan sa anong mo, ganyan. Bayaran mo ako. Para naman ay, kahit bigas na lang ibayad mo sa akin. Para naman ay may madala akong bigas sa mga anak ko, sa pamilya ko. Ganun yun! Ang titingnan natin ay ang kabutihan ng Diyos sa mga buhay natin at hindi ang sitwasyon natin, sapagkat yung mga sitwasyon na yan ay temporary lang yan. Hindi yan, yun na yun. Oh. Tingnan ninyo, kung anong meron, ang aming mga prutas na avocado, wow, ang daming bunga, salamat sa Diyos. Sa halip na kakain kayo ng kanin, magsaing kayo ng yun ang kainin ninyo, sapagkat yung avocado na yan, complete yan. Rich in protein, di ka na kailangan kumain ng karnin yan. Hindi ka na kailangan kumain ng ano pa mang meat, isda, or what. That's a vegetable source of protein.
fatty acids, amino acids, rich in vitamins and minerals. Ang avocado, lagyan mo lang yan. Ako, kung kakain ako ng avocado, lagyan ko lang yan ng kaunting sugar o balang medyo may matamis-tamis or honey. Kakainin ko na yan. That's it! Tapos na ang aking pagkain. Di ko na kailangan kumain ng karne, isda. That's complete. O see? Ganon yun mga ka-Team Jesus. Hindi natin na-realize ba na one way or another, ang ating Diyos ay nagbibigay sa atin ng mga pangangailangan natin. No? One way or another. Salamat sa Diyos, mayroon kaming kamuti na makain. Salamat sa Diyos. Hindi yung puro na lang kamuti ang aming kinakain, puro na lang lagot mo ng aming kinakain, puro na lang mais, puro na lang ganyan, puro na lang. No? Ganon ang mga Israelites, kaya galit ang Diyos. Hindi sila nakarating. Yung iba na mga reklamador, kinain ng lupa. Hindi nakarating doon sa promised land. Kaya tayo, mag-ingat tayo. Ang sabi doon, yung mga puso natin, ingatan natin yun. Na tandaan natin dito nanggagaling yung panluluko, yung deceitful ang mga puso natin. Kaya ingatan natin yun. Na kailangan na ang fruit of the Spirit ay nasa atin, ang kagalakan sa kabila ng anumang sitwasyon. Tingnan natin ang bigger picture na kung saan ang plano ng Diyos sa Jeremiah, di ba? Yung sabi ni Brother Jerome, ang plano ng Diyos sa ating mga buhay, plan to prosper us and not to harm us, plan to give us hope and future. Nasa Jeremiah yun. Anong Jeremiah yun? Jeremiah 11:9 ba yun? No? So yun ang titingnan natin mga ka-Team Jesus. Huwag tayong magtigas ng loob. Puso natin patigasin ng mga puso. Ayoko nga. Masaya ako dito sa pagiging ko. Hindi, carnal Christian ka, hindi ka karapat-dapat sa pagsisilbi sa Panginoong Jesucristo. Kung ang iniisip mo pa rin ay sarili mo at hindi ang kapakanan ng body of Christ at ang kapurihan ng Diyos Ama. Hallelujah, Jesus. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon Jesus. Salamat sa iyong pagpapaalala sa amin. Ikaw ang aming pag-asa, Panginoon Jesus. Ikaw ang mas higit kanino man. Sapagkat ikaw ang anak ng Diyos Ama na tagapamahala sa amin. Masigit ka kanino man. Masigit ka sa mga anghel. Masigit ka kay Moses. Ikaw ang aming punong pari. Ikaw ang aming panganay na kapatid. Yes, Panginoon Jesus. Salamat sa revelation ng banal na Espiritu na hindi namin patitigasin ang aming mga puso oras na narinig namin ang banal na Espiritu, ang Diyos Ama na tumatawag sa amin upang siya ay paglingkuran. Tulungan mo kami, Holy Spirit, na magkaroon ng discernment na habang kami ay may pagkakataon, habang malakas pa ang aming mga katawan, habang wala kaming sakit na anda, ay ang aming mga kalusugan, ang aming mga lakas, ay gagamitin namin para sa kapurihan ng Diyos Ama. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Dito kami, here we are, Father, send us for your purpose and your glory. Sino man po ang iyong mga tinawag para sa iyong ministry, para sa iyong Team Jesus Ministry, Panginoon, patatagin mo ang kanilang pananampalataya sa inyo. Ang mga pamilyang ito, Panginoong Diyos, na iyong mga pinili, Lord, patatagin mo ang mga ito. Hayaan mo po, Panginoong Jesus,
na ikaw ang magbibigay sa kanila ng kalakasan ng loob. Ikaw ang magbibigay sa kanila ng kapangyarihan dahil hindi mo kami binigyan ng fear o takot, kundi ang ibinigay niyo sa amin ay ang kapangyarihan, ang pagmamahal at ang pagpipigil sa sarili. Kaya let it happen, Father God. Let your Holy Spirit manifest into our lives right now in the name of Jesus, na panghahawakan namin ang aming pananampalataya sa iyo at hindi namin titingnan kung ano man ang aming sitwasyon ngayon, kundi ang aming titingnan ay ang iyong kalooban, ang iyong kapangyarihan, Panginoong Jesucristo, na kami po ay makapaglingkod sa inyo, makapaglingkod sa Diyos Ama. Hallelujah. Thank you, Lord, sa katagumpayan ng iyong Bible study, Lord Jesus. Ingatan mo ang bawat isang nandito at ang kanilang mga pamilya, ang aming mga pamilya, at kung ano man ang kanilang mga pangangailangan, Father, let it come to pass. Answer their prayers, Father, in the name of Jesus, at nang sa ganyan po ay maranasan nila ang iyong mga pagpapalang siksik, lilig, umaapaw, na huwag nilang bitiwan ang kanilang pananampalataya sa inyo, Panginoong Hesus, at yung apoy ng kanilang pananampalataya ay mananatiling nakasindi, at ito ay kanilang maibahagi sa kahit na sinong nasa kanilang paligid. Oh, hallelujah. Maraming salamat po, Diyos Ama, Panginoong Jesucristo, Banal na Espiritu, sa inyong presensya, sa presensya niyo po sa araw na ito. Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan. Lahat ng mga papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama, sa pangalan ni Jesus at ng Banal na Espiritu. Amen! Praise the Lord. Ayan, mga ka-Team Jesus. So, i-claim ninyo, mga ka-Team Jesus, ang mga pangako ng ating Panginoong Jesucristo at panghahawakan ninyo ang inyong mga pananampalataya. So, kung kayo man, mga ka-Team Jesus, kung kayo man ay asawang babae at tinawag kayo ng Diyos, sabihin nyo sa amin doon sa group chat, o mga kapatid, ako ay may birthday na ganyan, ipagdasal ninyo ang aking asawa na si ganyan, na ganyan pangalan ng asawa nyo, at ipagdasal natin, isama natin ang mga asawa ng ating mga kapatid na mga babae na kung saan ay tinawag sila ng Diyos. Pero kailangan nakasabay sa pagtawag nila, pagtawag ng Diyos sa kanila ay kailangan nandoon ang kanilang mga asawang lalaki bilang head nila sa pamilya. Kasi nga ang babae hindi man pwedeng maging head of the family. Ang lalaki ang dapat na maging head of the family. Okay? So hanggang sa muli, Jesus loves us. Thank you sa inyong pag-join. God bless.